Kasama na po natin sa linya ngayon ang National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives. Tungkol pa rin po dito sa unconsolidated PUVs na sinasabi. Ano daw bang gagawin nga nila kung sakali man na patuloy na payagan o kung payagan ng LTFRB yung pagbiyahe nitong mga jeep na ito, yung iba nakapag-consolidate na. Oo nga. So parang tingin nila lugi. At saka paano naman daw yung tiwala na binigay sa kanila ng mga nagpautang? Oo. Pwede So, naman ito palang na. bumiyahe. Yes, Tita Masa, ito na. Tawagin na po natin si Ginoong Misael Melinas. Magandang umaga po, sir. Yes po, magandang umaga po, Miss Maricel Halili at DJ Chacha. At lalo sa ating mga tagapinig at nanonood ngayong umaga. Okay, good morning po, Sir Misael. Ito nga po, naglabas ng pahayag nito mga nakaraang araw si DOTR Secretary Vince Dizon na posible pong payagan ulit daw na makabiyahe yung mga jeep na hindi pa po nakakapag-consolidate. Ano pong reaksyon nyo dito? Sa amin naman po, yun naman pong naging pahayag ng ating buting secretary ng DOTR. Ang nangyari pong kanyang statement ay nilinaw po namin yan kinabukasan. Ang kanyang pahayag naman ay magkakaroon ito ng guidelines para nang sa ganon sila po ay muling makasama sa programa ng Public Transport Modernization Program. At syempre, kami naman po sa hanay namin kung ilang beses na po natin itong suspinde. At dahil sa kagustuhan din po ng ating gobyerno na sila po ay makalahok sa ating programa para sila naman ay karoon din ng benepisyo galing sa mga consolidated entities po. So, hindi po kayo, kumbaga, aalma dito po sa gagawin. Kung sakali mang yun ang matuloy na papayagan po itong mga unconsolidated na makabiyahe pa rin. Yun nga po, sa amin naman po wala naman pong problema roon. Mas maigi nga yun dahil dati naman natin sila mga kapatid sa hanap buhay. Yun nga lang, sabi nga ng ating sekretary na magkakaroon sila ng guidelines, maglalabas sila ng guidelines at kung ito'y kanilang masusunod, sila po'y muling makakasama sa programa at muli po sila makapag-register at mga kabiyahe. Oo. Kung sakali man, Sir Misael, itong policy shift na to kung matutuloy at yung paglabas ng guidelines na yan, paano po nito maapektuhan yung mga consolidated cooperatives na meron ng loans ngayon at commitment sa mga bangko? Sa amin naman siguro walang masyado magiging epekto dahil hanggang ngayon nakakabiyahe pa naman sila. So kung sabihin natin sa mga ruta namin, tingin ko pareho lang din naman at mas maganda naman na kung sila ay makakasunod dun sa ilalabas na guidelines, mas maigi naman yung para kami sama-sama na po sa isang programa. Kasi parang ang hirap naman po nun na kami mga consolidated, parang ang lumalabas kami pa yung masama dahil sila ay mawawala ng kabuhayan. Na kung tutuusin naman po talaga, ang programang consolidation naman po ay marami pong benepisyo na ibibigay po sa amin. Tulad halimbawa, yung kanilang kiniklaim na 5 years na franchise, ibalik. Kapag po kay consolidated po, may lumabas na pong MC ang LTFRB na kung ikaw ay consolidated at ikaw ay modern, ibibigay ang 7 years franchise. Pero kung ikaw ay nananatiling mga traditional, ay ibibigay pa rin po ang 5 years franchise. Hanggang sa ngayon, kami karamihan po sa consolidated entities, may mga traditional pa rin po naman kami na bumibiyahe. Sir Misael, ito pong naging statement ni DOTR Secretary Vince Dizon, di niyo po ba naramdaman nung narinig niyo po yun, kasama po yung mga kasamahan dyan, na parang mas pinapaboran yung mga unconsolidated jeepneys? Hindi naman kasi nung initial na meeting namin, sinabi naman ni Secretary Dizon na lahat naman ay kanyang pakikinggan. At dahil nga ilang beses nang na-postpone o ilang beses nang in-extend ang ating consolidation process, yun po ang sabi niya na lahat ay kakausapin niya. So kung sila naman ay pakikinggan, at tingin ko naman pinakinggan siya ng ating DOTR Secretary, at yun nga lang at kailangan maglabas muna nila ng guidelines para nang sa ganon sila ay muling makasama sa programa. Opo. Siyempre nung una namin narinig parang ganun na lang ba tayo pagkatapos ng 8 beses na suspension ay ganun na lang ba agad-agad sila makakapag-rehistro? Kaya nung kami napasugod din po sa opisina ng DOTR, ayun po ang aming nilinaw at sinabi naman po niya na maglalabas ng guidelines na dapat masunod para sila ay muling makapag-rehistro at makasama sa programa. May huling update na po ba ang DOTR sa inyo kung kailan po lalabas itong guidelines sa ito?
Ang sabi naman po ni DOTR Secretary, ang sabi naman niya pagkatapos nitong mahal na araw, pipilitin nilang mailabas ang kanilang guidelines para nang sa ganun ng lahat naman validated ay makasali uli sa programa po natin ng Public Transport Modernization Program. Sir Misael, si Maricel po ito. Sir, gaano kahirap itong nangyayari ngayon sa policy ng Department of Transportation na parang nagiging urong-sulong yung mga programa na pinapatupad nila? Kasi syempre, under former Secretary Bautista, push na sila dyan sa modernization, and then there's a new leadership, mababago na naman. Gaano yun kahirap for you? Yun na nga po, ma'am, sabi nga namin, kung ang programa ay laging ganito na lamang na urong-sulong, siyempre kami na mga nauna na, ang 86% na consolidated entity, siyempre nangangamba po kami kapag kaganyan ng programa nating urong-sulong dahil alam naman natin na ang Land Bank at DBP ay hindi na sila pumapayag or hindi na sila nag-approve ng mga loans namin. Pero dahil ganun ang naging programa ng dating ating Secretary Bautista, so nagkaroon ng tiwala uli ang mga commercial banks natin. Sa katunayan, kahit ang mga unit provider natin nagbibigay na rin ng in-house sa amin. So kung ganun ang magiging sitwasyon na parang urong-sulong uli ang programa natin, ang pangamba namin talaga ay baka mawalan na naman ng tiwala itong mga ito. Kami na mga sumunod sa programa na naman ang mahihirapan dahil nandun na kami, nagdadagdag na kami ng mga modern unit namin dahil alam naman namin na maganda ang programa at maraming benepisyo lalo na sa aming mga nasasakupan. Ayun ang aming pangamba na sana si Secretary Bautista ay sundin ang kanyang pangako na talagang itutuloy niya itong programang ito at yayakapin ng mga iba pa mga unconsolidated entities ang programa sa kanilang ilalabas na guidelines po. Opo. So, simula po nang sumunod kayo doon sa polisiya ng gobyerno at bumuo nitong kooperatiba, ano na po yung taya ninyo? Magkano na po yung naging investment ninyo sa pagmodernize ng jeepney? Sa totoo lang yumaman ho kami dahil sa programa, yumaman kami sa utang. Pero gano'n naman po talaga Siyempre, ang mahalaga naman sa amin, nakakabayad kami. Hindi naman namin tinatanggi na meron sa aming hanay din ang medyo nade-delay ng kanilang bayad dahil kung babalikan naman po natin, galing po tayong pandemya. At ang isa sa pinadapa ng pandemya ay ang aming ang transport sector. Kaya sana maunawaan din natin na panahon ng pandemya noon na hindi kami nakakabiyahe, ngayon lang po kami medyo nakakabawi pa. Kaya talagang may mga delay po ng payments ng iba naming mga kasamahan. Pero sa ganang yung kabuuan ng programa, mas marami po itong naidulot na maganda sa amin tulad ng mas marami kaming natutulungan ng employment dahil mga bus po natin, hindi lang po isang driver yan, dalawa po, and then meron pa pong konduktor yan, dalawa rin. And syempre, nadagdagan na kami, may management staff na kami, may mga mekaniko na kami. So nagke-create kami ng hanap buhay dito sa programang ito. Kaya ko po natanong yan dahil gusto rin po naming maunawaan anong porsyento na po ba kumbaga yung nababawi ninyo mula po doon sa investment mula nang ipatupad tong programang to. Ma'am, kung tinatanong natin yung ROI namin, Yes. sa totoo lang 7 years to pay po ang bawat unit namin. Yung iba naman, 5 years to pay. Pero kung ang return of investment namin, siguro ang tinitignan na lang natin dito ay yung nakakabayad kami, up-to-date kami, nakakapagpasahod kami sa mga tao namin, na-maintain namin ng mga bus. Kasi kahit sabihin natin mabayaran na namin ito after 7 years, syempre deterioration ng mga bus namin, nandyan na yan. Pero ang ano kasi rito is, hindi naman kami nadedelay ng pagbabayad at syempre kahit na paano, nakakaroon din ng konting ipon. Ganun naman sa transport sector, normal yung may maintenance kami. Opo, so 7 years to pay, yung mga kinuha ninyo, pang ilang taon nyo na to na hinuhulugan? Yung sa amin po, sa mismong primary co-op ko po, magtatatlong taon na po yung aming loan at ito po hindi galing sa commercial bank or land bank DBP, ito po ay galing sa kooperatiba. Tumulong din po sa amin para kami makapag-umpisa at magkaroon ng modern unit.
So medyo matagal-tagal pa kasi kung pangatlong taon pa lamang ito, may 4 na taon ka pa Para bayaran. para bayaran yon. Tapos merong tendency na baka mamaya maiba pa yung programa. Oo. Yun ang talagang problema. pangamba namin kasi kung ito po ay wag naman sana, pero pangako naman ni Secretary Dizon na ito po ay magtutuloy-tuloy at ang mga nauna na tulad namin o mas nauna pa sa akin ay makakasiguro na ang programa itutuloy po niya. So after Holy Week po na sinasabi ninyo na ine-expect na ilalabas yung guidelines, magkakaroon po ba ulit ng another dialogue between your group at saka po ng transportation sector, ng department? Sana hopefully patawag kami ulit, pero ang sabi naman ni Secretary Dizon ay sasabihan niya kami kapag ready na ang guidelines na kanilang ilalabas at makakaasa naman daw na ito'y patas at parehas na kamantayan para nang sa ganun ng ating mga unconsolidated ay makasama sa programa. Saka inaw din namin kay Secretary Dizon na kung kami ay 86% na consolidated, yung 14% po na unconsolidated ay sa tingin namin ay hindi na po 14%. Kasi nga tulad na banggit ko, panahon ng pandemya, marami po ang mga hindi na po talaga nakapagrehistro, yung iba dyan na ibenta na-scrap na. So kakaunti na lang na porsyento naman po talaga ang hindi na pa nako-consolidate. May mga ruta rin po tayo na inilabas ng LTFRB na kapag ito po ay mababa, tulad ng 4 na franchise lang sa isang ruta, ay hindi na kailangan pang mag-file ng consolidation. Kaya yung 14% sa amin, tingin po namin na hindi na po yan 14% at mas mababa pa po dyan ang hindi na lang po nakapag-consolidate. Sir Misael, balikan ko lang yung naging sagot nyo, no, kay Mase, doon sa nakamusta niya, kung kamusta po yung consolidation ninyo, sa yung inyong mga kooperatiba sa consolidation. Ang naging sagot nyo, ito po, yumaman sa utang, is that a good thing? Kasi, kumbaga, profitable po ba sa ngayon? O baka naman puro bayad lang kayo ng bayad ng monthly pero wala talagang kinikita? Sa totoo lang po, yung yumaman sa utang, proud kami ron kasi nung panahon na kami mga individual operators, hindi naman kami papansinin ng bangko. Tulad halimbawa, ang isang unit nagkakahalaga 2.5 million. Sino magpapautang sa isang single operator? Oo. At dahil kami consolidated, naging kooperatiba, so nandiyan yung tiwala ng mga bangko natin at kami pinapayagan makautang ng higit pa sa isang unit. Ngayon, yung naman na pagbabayad namin, syempre, ito naman manggagaling sa aming daily income. Nagaling din po sa kinikita ng aming mga bus. So, tingin ko naman profitable pa rin kasi dati kung traditional kami, isang driver lang, ngayon bus na kami, may 2 driver kami, may 2 konduktor, na nasasahuran naman po namin na maayos at may mga benepisyo pa po sila. At syempre, ang esensya kasi ng programa ng modernization program ay para naman po talaga sa mananakay. Kasi tulad dati na kami mga traditional, kung kailan namin gusto bumiyahe, kailan namin gusto umuwi, yun po yun. Pero ngayon na kami mga modern under fleet management, makakaasan lahat ng mananakay na sa pagpasok nila, nandiyan kami hanggang sa kanilang pag-uwi ay nandiyan pa rin po kami. Okay. So, dito po sa mga kasali sa inyong kooperatiba, meron po ba, wag naman sana, no? Pero meron ba na hindi na nakapagtuloy sa paghuhulog? Kumbaga, nalugi po talaga? Sa datos po na ibinigay sa amin, meron po na hindi lang po kasi cooperative, may korporasyon din po tayo. Oo. Meron po na hindi na po nakapagbayad at ngayon ay meron pong silang usapin. Pwede naman daw po silang mag-file. Yung nga po sabi ni Secretary Dizon na kinausap niya ng Land Bank at DBP, tumutulong siya sa mga ganong usapin na magkaroon ng restructure. Para nang sa ganon, sila naman ay makabawi. Dahil yun nga po, galing pandemya, siyempre, wala naman po kaming operation at siyempre, mga bangko naman natin, hindi naman papayag na ganun na lang. So, nagkakaroon ng restructure yung ating mga kasamahan na consolidated entities para nang sa ganun, sila ay muling makabangon at makabawi doon sa kanilang naging utang sa mga bangko po natin. Yung sinasabing restructuring is coming from the suggestion of DOTR, sir. Anong klase daw po na restructuring ang gagawin para doon sa mga hindi na nakahulog, para makatulong po yung gobyerno natin doon? Paano daw yun? I-restructure yun para nang sa ganon yung kanilang mga delinquencies. Delay in payments. Yes po, delay in payment. I-restructure po yun
magkakaroon uli ng another 7 years siguro kasi sila naman po yung gagawa ng polisiya through DOTR Secretary and the banks para nang sa ganun naman makabawi sila kasi syempre kung 2 taon ng pandemya natin at 2 taon kami hindi nakabiyay, malaki po talaga ang interest noon accumulated. So ngayon sa restructure mapapahaba ulit, kakaroon uli ng tsansa na makabangon uli mga kooperatiba natin at makabayad po sila at maka-update po ng payment nila monthly. Okay. So na-late ang nangyari po, meron sa inyo nakakilala nyo mismo kasama dyan sa mga kooperatiba, nalilate lang ng bayad, medyo nag-accumulate na yung ilang buwan na bayad nila, nadagdagan ng interes, pero tuloy pa rin naman po ang biyahe. Tutulungan ngayon ng gobyerno natin kung paano makakapagbayad. Ganun po ang gagawin. Okay. Pero wala naman pong nahatak na sa hindi pagbabayad. Sa amin po, wala pa naman nahatakan sa amin kasi syempre ang bangko naman natin hindi naman papayag na hatakin yung mga modern units natin kasi anong gagawin nila ron? Syempre yung depreciation value. So kadalasan, kahit mga nakaraan, yung mga ibang kooperatiba natin ay nag-restructure na rin po after the pandemic. Good. Well, at least may restructuring na nagaganap kasi sayang din naman po yung mga naihulog na at nailabas na nung ibang kooperatiba. Baka may pahabol lang tanong. isa, Sir Misaela, kasi ang iniisip ko, kung papayagan talaga ng Department of Transportation na legally makabiyahe uli yung ating mga traditional jeep na hindi nakasama doon sa consolidation, paanong mangyayari doon sa mga ruta na naka-assign sa inyo? Hindi ba to parang tag of war na agawan ng ruta? Hindi naman po kasi may mga naka-assign naman na ruta na sa amin at alam naman ng LTFRB yan through yung programa ng modernization program, route rationalization. Kasama naman po talaga sila sa bilang. Kanya nga po may datos ang LTFRB na 14% na lang ang unconsolidated. At sa amin, sa hanay namin, sa tingin namin, mas mababa pa doon ang hindi na nakapag-consolidate. So kung sila ay makakasunod doon sa ilalabas na guidelines ng DOTR, tingin naman namin hindi naman sila makakapekto. At mas maganda nga nasa isang programa kami nang sa ganun, yung ating gobyerno, iisa na lang ang binibigyan ng importansya. Kasi sa ngayon, kagaya niyan, may unconsolidated. So siyempre ang gobyerno natin medyo nahati ang opinyon. Pero kung kaming lahat ay nasa iisang programa, ibubuhos ng gobyerno ang mga subsidiya, tulong, ang mga benepisyo sa programang ito. Kaya tingin namin hindi makakaapekto sila kung sila ay muling makakabalik. At sana nga muli sila makabalik at makasunod sila doon sa ilalabas na guidelines para nang sa ganun nasa iisang programa na lang kami. Pare-pareho naman kaming nasa kalsada ang hanap buhay. Nasa ganun kami pagtulungan pa. At kasi sa totoo lang, yung aming modern units, kapos na kapos pa po talaga. Kaya yun yung hinihiling namin na yung aming mga kapatid sa hanap buhay, mga kooperatiba na matulungan, ma-restructure yung kanilang loan para nang sa ganun, makapagdagdag pa po kami ng mga modern units. Sa dami ng mga pasahero, kulang talaga yung jeep, ano? Oo, mas maraming pribado Nako, sige. Agree naman dyan. Maraming salamat po, Sir Misael Melinas. Kami po ay makikipag-ugnayan pa rin sa inyo. And we're hoping na maging pabor ito, hindi lang doon sa mga unconsolidated, maging doon sa mga gumastos na at nakapag-consolidate na po. Yes po, muli po maraming salamat din po sa inyo at sana kahit paano na nakapagbigay kami ng linaw sa issue na ito na may mga consolidated entities, ang 86% ay hindi po kami nababahala kung sila ay muling makabalik. At ito depende na lamang po kung sila ay makakasunod sa guidelines na ilalabas ng ating DOTR. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Once again, ang National Chairperson ng National Federation of Transport Cooperatives, mga kapatid, si Sir Misael Melinas.